unconditionally loved, extremely blessed, and extravagantly cared for by our faithful Good Shepherd and our Father in Heaven. Amen. So, sa Riera Couple, good morning po sa inyo. At kina Brother Deo, Sister Kat, good morning. Praise the Lord. So, tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong tinatalakay, paglalakbay dito po sa isinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar po ng Colossae po. So we are taking our journey through the book of Colossians or the Epistle of Paul sa mga mananampalataya sa Colossae. So once again, the big idea is all about the supremacy of the Lord Jesus Christ over all creation in general and over the church in particular. So kapag nabasa po natin ang aklat ng Colossas, or every time that the book of Colossians or the writings of Paul to the Colossians will be mentioned, let's think about the big idea. It's all about the supremacy of the Lord Jesus Christ. No? Ang ating Panginoon ay katangi-tangi at siya'y dakila at makapangyarihan at sumasa Kanya ang kabuuan ng kalwalatian ng hindi nakikitang Diyos. The fullness of the invisible God. Siya po ang exact image and representation. So, purihin po ang Panginoon. Quick facts. Andyan po sa ating viewing screen. Ang mayakda ay si Apostol Pablo at si Timoteo na kanyang kasama. Ang lugar na kanyang pinagsulatan mula po sa Roma while he was under house arrest. Na mababasa po natin ang context niyan sa Acts chapter 26 hanggang Acts chapter 28. At ang pinaglihaman ni Apostol Pablo ay ang mga mananampalataya sa lugar ng Colossae. Primarily, sila po ay mga Gentile believers. So may mga konting Jewish believers, but primarily mga Gentile believers po ang mga naririto. At sila ay naabot sa pamamagitan po ng pagmiministeryo ni Epaphras. At mula po sa Colossae, ay bumalik po si Epaphras kay Apostol Pablo sa Roma upang ipagbigay alam ang kanilang mga kinakaharap na hamon dahil po sa mga Gnostics at mga ilang mga Judaizers na ninanais ang mga believers, mga Gentile believers na sumunod sa batas ng Judaism. So yan po yung issues na nakalagay po sa Colossians chapter 2 verses 18, 20 and 21. So yan po yung ating makikita. Ang petsa po ay sa pagitan po ng 61 to 63 AD, kalinsabay ng halos pagsulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar po ng Efeso. Kaya po ito ay tinatawag na prison epistles. Ang mga kung pumapaloob po dyan ay ang mga liham ni Apostol Pablo na Ephesians, Colossians, Philippians, and Philemon. So, 4 po yung tinatawag na prison epistles. Kung bakit po prison epistles? Sinulat ni Apostol Pablo nung siya ay under house arrest. Alright? So, uniqueness ay ang pinakamaiksing sulat ni Apostol Pablo sa pangkalahatan. No po? Yung mga general epistles ni Apostol Pablo, ito po yung pinakamaigsi. Single letter. So, yung Thessalonians po kasi, bagamat yung 2 Thessalonians ay 3 chapters, meron naman pong first chapter o first letter ay napakahaba. So, pero in a single letter, ito po yung pinakamaigsi. Profound Christology is also one of the uniqueness ng liham ni Apostol Pablo ito. At ito yung ma-address doon po sa mga issues na inihahatid, false teachings ng mga Gnostics. At dito po ay pinapakita na kahit na hindi na bisita ni Apostol Pablo at naabot personal ang mga taga-Colossa, ay pinagmamalasakitan ni Apostol Pablo ang lugar na ito. So overview, mga kapatid, salutation mula po sa chapter 1 verses 1 hanggang 2 ay ang pagbati. Pasasalamat at mga panalangin ni Apostol Pablo ay matatagpuan po natin sa verses 3 to 14. At mula naman po verse 15 hanggang chapter 4 verse 6 ay yung pong body of the letter na nagtataglay ng mga doctrinal discourses, mga personal testimonies and exhortations ni Apostol Pablo. At yung pagwawakas ng kanyang liham ay matatagpuan po natin sa huling kabanata mula talatang 7 hanggang 18. So that's yung
general outline or content ng liham ni Apostol Pablo. So this time, ang atin pong bibigyan ng pansin ay mula po sa verses 21 hanggang verse 29. At ganito po ang isinasaad sa New International Version. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is lacking, or what is still lacking, in regard to Christ's afflictions, for the sake of His body, which is the church. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness. The mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. To them, God has chosen to make known, that is to God's people, of course, has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. So yan po yung ating bibigyang pansin, mga kapatid. Last week, tinalakay po natin yung awit o himno na isinali ni Apostol Pablo sa kanyang liham na ito, na magmula po verses 15 hanggang 20. So yan po ay mga awiting himnal, no po? Mga awiting himno sa mga naunang mga mananampalataya at tumutukoy sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. At 12 po yan at nahati sa dalawang bagay. Una ay ang supremacy ng ating Panginoong Hesus sa kanyang creation, na tinutukoy dyan that the Lord Jesus Christ is supreme over His creation because He is the image of the invisible God, sa verse 15. He is the firstborn of all creation, sa verse 15, second part. Also, He is the one by whom all things were created. He is supreme over creation because He is the one who is before all things. And number 5, He is also the one who held and still holds all things together. Gayun din po yung supremacy ng ating Panginoong Jesucristo over the church in particular. At 7 po yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1 is that the Lord Jesus Christ is supreme because He is the head of the body, the church. He is the beginning of it. He is the firstborn from the dead. He is the one who has preeminence. The one in whom all fullness that God was pleased to dwell. At also, ang ating Panginoong Jesucristo, the one through whom God has chosen to reconcile all things. Yung mga mananampalataya, pagkaisahin para sa kanyang sarili, at ang mga mananampalataya sa pagitan ng mga Hintil, Samaritano at mga Hudyo, pagsamasamahin ng Panginoon sa iisang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At number 12, the Lord Jesus Christ is supreme over the church because He is the one who has made peace through the blood of His cross. So yan po yung mga bagay-bagay na dapat po nating alalahanin sa awiting himno na ipinagkaloob ni Apostol Pablo, isinangkot niya sa kanyang liham. So familiar po ang mga naunang mga mananampalataya. Hindi unique yan sa pagkakaalam ni Apostol Pablo kung hindi
pangkalahatan sa lahat ng mga mananampalataya, yan ang kanilang pagkakakilala kay Kristo. Isinangkot niya sa kanyang liham upang may pabatid na itong awiting ito ay pinagtitibay ng mga apostol. So ngayon po, pag-usapan po natin last week about the supremacy of the Lord Jesus Christ. Ngayon naman po ay reconciliation, our reconciliation in the Lord Jesus Christ. Na tayo po na ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili at tayo po ay pinagkasundo ng Diyos sa isa't isa bilang katawan ng ating Panginoong Kristo. So first and foremost, that God has reconciled His creation to Himself, and secondly, He has reconciled the Gentiles, the Samaritans, and the Jews as one body in the Lord Jesus Christ. So sa baging ito mga kapatid ay dalawa ang atin pong bibigyan ng pansin tungkol sa reconciliation in the Lord Jesus Christ. The first is the mystery of reconciliation at ang pangalawa po ay the ministry of reconciliation. So, first, the mystery. Ikalawa po ay the ministry of reconciliation. So, ngayon po, puntahan po muna natin ang mystery of reconciliation. Sa verse 26 po, ay ipinahayag ni Apostol Pablo yung misteryo ng reconciliation. At ito po ay tumataliwas doon sa mga itinuturo ng mga Gnostics. Ang kanila pong paniniwala, ang mga Gnostics, ay ang ating Panginoong Jesucristo ay isa lamang sa mga nilikha ng Diyos na maging representasyon ng kanyang kalwalatian. So, ang kanilang paniniwala is that the Lord Jesus Christ is just one among the many emanations na nagre-represent ng kalwalatian ng Diyos. In other words, parang kumbaga, kung ang merong anghel para sa kagalingan, merong anghel para sa pagpapala, merong anghel para sa pag-iingat, merong anghel na nagre-represent para sa mga kapangyarihan o paggawa ng himala ng Diyos. So may mga kanya-kanyang designations, no? Na parang ayon sa mga Greek mythologies din, merong goddess of beauty, merong God of masculinity, merong God of healing, merong God of fruitfulness or productivity, merong God para sa mga tanim, merong Diyos para sa pagpapala sa iba't ibang bahagi ng mga buhay, no? Kung ano man ang mga sitwasyon ng buhay, merong isang Diyos na nagre-represent para doon. Now, itong lahat ng ito ay iisa lamang na kay Kristo. At ang kabuuan nito ay na kay Kristo. That the Lord Jesus Christ has reconciled all of the things together in Himself. At ang buong kalwalatian ng Diyos ay naluluklok sa ating Panginoong Jesucristo. So this is the mystery of reconciliation. That God has chosen to reconcile everything to Himself through the Lord Jesus Christ. Not through the angels, not through one of the many emanations na itinuturo ng mga Gnostics. So gayon din po, itong mystery of reconciliation na ito ay ipinapakita sa atin na ito ay kilos ng Diyos. It is an act of God. Sa verse 21, ganito po ang pagkakasabi, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. So, minsan na raw po na tayo ay naging malayo, no? Nawalan ng kaugnayan, naputol ang kaugnayan natin sa Diyos. So, particular na tumutukoy po dito ay yung pong mga hentil na nawalay sa Diyos. Dahil ang mga Israelita sa kabuuan bilang bansa ay kinupkop ng Diyos. Kaya ang kanilang paniniwala ay sila'y pinili na bayan ng Diyos. So ito naman po mga hentil ay napawalay sa Diyos. Kaya itong mga hentil na mga mananampalataya, ang sabi ni Apostol Pablo, kayo minsan nawalay sa piling ng Diyos. Kayo ay naging kaaway ng Diyos. You have become enemies of God. You are in enmity
kayo ay malayo sa piling ng Diyos. Kaya ito po ay pagkilos ng Panginoon. No, ito po ay initiative ng Diyos, itong reconciliation. Ang atin pong puso ay naghahangad na mapalapit sa Diyos. And that's good. But there is no amount of human intention na mapalapit sa Diyos ang magiging kasapatan para sa Kanya. Sa ating saganang sariling atin lamang, kahit na tayo po'y nagnanasa na mapalapit sa Diyos, kahit na tayo ay laging tumatawag sa Diyos, kahit ginagawa natin ang inakala nating nakalulugod sa Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito hindi magiging sapat upang tayo po ay makalapit sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito, ang ating mga kabutihang ginagawa, ang ating mga pagsunod sa mga alituntunin ng ating pananampalataya at reliyon, liban sa pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus lamang, ang lahat ng mga bagay nating ginagawa ay walang mararating sa harapan ng Diyos. Hindi makakaabot sa kalwalatian ng Diyos. We will always fall short of God's standard, ika nga. Ibig sabihin, yung pamantayan ng Diyos ng kanyang kabanalan, yung hinihingi ng Panginoon, yung hustisya ng Diyos, ay hindi mapapantayan ng ating hangarin na mapalapit sa Kanya. Hindi mapapantayan ng ating mga mabubuting gawa, ng ating mga maayos na motibo. Ang tanging bagay na makapapantay lamang sa kalwalatian ng Diyos ay ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang reconciliation ay initiative ng Diyos. Kilos ng Diyos. Siya ang nagkusa. Siya ang humakbang. Ang relihiyon ay nagnanais na tayo makaabot sa Diyos. Ang relasyon naman ay ang Diyos ay nagnanais na makaabot sa atin. Yun ang Kristyanismo. That is what separates Christianity from the rest of other religions. Lahat po ng relihiyon ay ang pagsusumikap na makaabot sa Diyos. Ang Kristyanismo, baliktad. Ang Diyos ang umabot sa tao. Tayo ang inabot ng Diyos. Ang Diyos ang nagkusa. Sa papanong paraan? Sobrang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man ang manalig sa ating Panginoong Jesucristo ay huwag nang mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na kinakailangan ng ating Panginoong Jesucristo ay magkatawang tao. Makapiling natin, pagdaanan ng ating pinagdaanan, mamuhay ng walang kasalanan, ganapin ang kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus, na ialay ang kanyang sarili bilang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. At yun ang naging kasapatan sa harapan ng Diyos. So it is an act and initiative of God. Kaya nga misteryo, no? Hindi natin alam anong nakita ng Diyos sa atin, bakit ibinigay niya ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit natanggap ng Diyos ng kanyang kaisa-isa't bugtong na anak ay mag-alay ng buhay. Una, tigit sa lahat, magkatawang tao. Pangalawa ay pahirapan. At pangatlo ay mamatay para sa kabayaran ng ating kasalanan. So that's a mystery ng reconciliation. It is an act of God. Initiative po yan ng Diyos, mga kapatid. Now, ang ibig pong sabihin ng alienated ay to be excluded, to be cut off, to have no connection in a permanent manner. Ibig sabihin, malayo talaga tayo sa Diyos. Kung tutusin naman mga kapatid, no, hanggang sa ngayon naman ay ang ilang mananampalataya, ilan ng mga pagkakataon sa ating buhay na nararamdaman at nararanasan pa rin natin ang epekto nito sa ating buhay. So sa pangkaraniwan, ganito po, para mabigyan po kayo ng magandang ilustrasyon. Nung tayo po hindi pa mga mananampalataya, kahit na tayo po'y may pagkilala sa Diyos, malayong-malayo ang ating isipan sa Diyos. Ano po? Ano pong ibig sabihin niyan? Halimbawa, sa isang bagay na gagawin, ano po, sa mga mag-aaral na lang,
Sa mga mag-aaral, kapag sila po ay sasabihan ng mga teacher, examination natin ngayon, huwag kayong mangungopya. Huwag kayong mag-cheat sapagkat nakikita kayo ng Diyos. Sa pang-araw-araw na buhay, huwag kayong mangungupit sa kanino man dahil nakikita kayo ng Diyos. Sa mga nagtatrabaho, huwag kayong mandaraya sa oras ng iyong trabaho. Oras ng trabaho, kung anong-anong pinanggagawa o nandaraya. Nung uso pa yung bandy clock, ngayon naman biometrics na, no? So, gayon pa man, kahit na nag-biometrics, pagdating sa oras ng trabaho, pwedeng gumagawa pa rin ng ibang bagay na walang kinalaman sa trabaho. Huwag kayong mandaraya sapagkat nakikita kayo ng Diyos. Ang tanong, nandaraya pa rin ba yung tao? Of course. Pero kapag ang tao ay sinabihan, ang mahuling mandaraya, ang mahuling nangungopya, ay didisiplinahin, isususpinde. At pagka ilang beses nang nahuling nangopya, kayo i-expel sa school. Di po ba natatakot ang mga estudyante? Pero yung sabihin natin na huwag kayo mangungopya sapagkat nakikita kayo ng Diyos, hindi po masyadong pumapasok yan sa isipan ng estudyante. Alam nila na merong Diyos, pero yung sabihin sa kanila na nakikita sila ng Diyos pag sila yung nangopya, that's far from their radar. Ika nga hindi, kahit na anong sabi natin sa kanila, hindi yun sasagi sa kanilang isip. Pero kapag sinabihan sila ng teacher na pag nahuli ko kayong nangopya, 0 kayo, bagsak kayo, at irerekomenda ko ang inyong suspension at i-expel kayo sa school. Di ba natatakot ang estudyante kapag ganun ang pagbabanta? So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, mas takot sila doon sa batas ng tao, mas inaalintana nila yung batas ng tao kaysa doon sa nakikita sila ng Diyos. So ganun kalayo ang isipan ng tao sa Diyos. So sa napakaraming bagay din. No po? Hindi tayo gumagawa ng masama sapagkat may kaakibat na kaparusahan sa batas ng tao. Pero yung batas ng Diyos, di natin alintana. Di natin masyadong binibigyan ng pansin. Ganun kalayo ang isipan ng tao sa Diyos. Whereas ngayon, sa ating mga panahon ngayon, sa ating mga sandali, di ba nandyan yung conviction ng Holy Spirit? Yung bang nakapag-isip ka lang ng hindi maganda sa iyong kapwa. Nakaramdam ka lang ng hindi ka nais-nais para sa isang bagay. Nandyan yung conviction na sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, anak, hindi yan ang aking kagustuhan. Hindi yan ang aking kalooban. And what do? We ask for forgiveness. Naging malapit tayo. Meron tayong kaugnayan sa Diyos because God has reconciled us to Himself. Binigyan tayo ng Diyos ng spiritual awakening. Ibig sabihin, ginising ng Diyos ang natutulog nating espiritu. Dahil tayo ay iniugnay niya. May daloy na ng buhay ng Diyos sa atin. Kaya nakararamdam na tayo ng conviction sa mga ganong bagay. Na kahit walang nakakakita sa atin. Hindi dahil sa takot tayo na mahuli tayo ng tao, karagdagan yon, pero una tigit sa lahat, alam natin, nakikita tayo ng Diyos. Kaya nga kapag may sobrang sukli sa atin, hindi naman alam, wala naman nakakita, kahit walang nakakita, pero tayo nagkukusa na nagiging tapat, ibinabalik natin ang sobrang sukli. Hindi natin sinasabi, ay, answered prayer, nagpe-pray nga ako kay Lord na dagdag na pera. Kaya sobra yung isinukloy sa akin, answered prayer. Hindi natin ginagamit yon. Ang sinasabi natin, Lord, alam ko hindi ito ang inyong pamamaraan. Tapat po kayo. Ibabalik ko to sa tao na nagkamali ng pagsusukli. Sapagkat alam ko ito'y karapatan niya, ito'y para sa kanya, at ito'y blessing mo para sa kanya. Meron kang laan na para sa akin. Amen? So this is how God works wonders in terms of the mystery of reconciliation. So, maaaring sabihin natin, bakit naman ako mapapawalay sa Diyos? Hindi naman ako masamang tao. Totoo po. Marami naman sa mga tao na kahit walang relasyon sa Diyos, mabait pa rin naman. Mabuti pa rin naman. Hindi pa rin naman gumagawa ng mga masamang bagay. But again, kahit na pong anong antas ng kabaitan mayroon ng isang tao,
Kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, wala po siyang kaugnayan sa Diyos. So marahil yan po ay marahas na pangungusap, ngunit yan po ay pagtitibay ng salita ng Panginoon. Bakit ba sinasabi na tayo'y masama, kahit na tayo ay hindi naman talaga masama? Mahirap kasi yung kapag ikaw ay sinabihan na, halimbawa, kayo po ay masabihan na kayo'y makasalanan. Ngayon, kapag tayo sinasabihan ng makasalanan, yamang tayo ay may pananampalataya na kay Kristo, hindi na tayo masyadong nasasaktan. Sapagkat aminado tayo na tayo po'y makasalanan. At ang damdamin na tayo'y makasalanan at pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na po masakit na tayo'y tawaging makasalanan. Sapagkat alam natin na tayong nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero halimbawa po ang isang tao, hindi pa siya nagkakaroon ng kaugnayan kay Kristo, mabait naman siya, hindi naman siya nanlalamang ng kapwa, hindi naman siya nagnanakaw, hindi naman siya pumapatay, hindi siya naninira ng kapwa. Sabihan mo ang taong yan, ikaw ay makasalanan. Magre-react yan. Magagalit yan. Masasaktan yan. Anong makasalanan? Hindi ako masamang tao. Maaari niya nang sabihin sa atin. Maaari niya nang maging reaksyon. Nakala mo kung sino ka magsalita. Bakit? Mas mabait ka ba kaysa sa akin? Sapagkat hindi nila naiintindihan yung salitang makasalanan. Nakakala nila, ikaw ay mamamatay tao, ikaw ay magnanakaw, ikaw ay mga gumagawa ng mga masamang bagay. Yun ang para sa kanila makasalanan. So inulit ko mga kapatid, kahit ng isang tao ay napakabait, kung siya'y walang kaugnayan kay Kristo, ang tawag pa rin po dyan sa Biblia ay makasalanan. Hindi po humingi ng dispensa ang Biblia na tawagin ang taong makasalanan kapag siya'y walang kaugnayan kay Kristo. Dahil yun po'y pamamaraan ng Diyos para mabigyang halaga ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Kung hindi po magiging malalim ang pananaw ng Biblia tungkol sa kasalanan, ay mawawalang saysay ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang pamamaraan ng banal na Espiritu is to condemn the world of its sin. And primarily, the sin of this world is not believing in the Lord Jesus Christ. That's the conviction, that's the condemnation of the Holy Spirit sa sandaigdigang ito. Ginagawa ng banal na Espiritu na kinokondem niya ang hindi pananalig kay Kristo to highlight the importance of faith in Jesus Christ. Ika nga hindi mo makikita. Halimbawa, kung ang isang canvas puti, hindi mo makikita yung pong mga kulay dyan na mga mapupusyaw. Diba? Hindi masyadong magiging mapapansin yung mga mapupusyaw na kulay. Pero kapag ang canvas ay kulay itim, ang anumang bagay na ilagay mo dyan na mapupusyaw, matingkad at malalantad. So in the same way, kapag ang kasalanan, ang ating pananaw dito ay naging ayon sa Biblia, mas nagiging matingkad ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mas lalo natin nakikita, ay kailangan ko nga pala talagang manalig kay Kristo. Sapagkat kung 100% ang inihingi ng Diyos at nandun ako sa 98%, kulang pa ako ng 2%, yung 2% na yon na napakahalaga ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang magpupuno nun. Hindi na natin kaya yon. Because we cannot be 100% na makapagpapalugod tayo at magiging katanggap-tanggap tayo sa ating Diyos apart from the Lord Jesus Christ. So anuman ang kakulangan ay pinupuno ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga 98% is not enough before God because God requires 100%. So that's the ministry of reconciliation. Pangalawa, ito po'y inaccomplish ng ating Panginoong Jesucristo. So, initiative by God and accomplished by the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Sa verse 22,
Sabi po diyan na through the death of our Lord Jesus Christ, in order to present us holy in His sight without blemish and free from accusation. Ang pagkamatay po ng ating Panginoong Hesus ang naging susi at naging dahilan ng pagkakasundo natin sa harapan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang kamatayan po ay may dalawang naidudulot. Kamatayan in general, ano po? Hindi po lahat ng kamatayan ay nauuwi sa pagkakasundo. May mga tao pong mga magkakamag-anak, mga magkakaugnay, mga magkakaibigan, na kapag merong namatay, ay nagiging dahilan ng kanilang pagkakasundo. Ano po? So, halimbawa po, meron daw pong mag-asawa na nagkahiwalay at hindi na nagpapansinan. Sa di po inaasahang pagkakataon, yung pong kanilang kaisa-isang anak ay namatay at alam nila kung saan nakalibing. At ito po'y dahil sa sobrang mahal po ng parehas na magulang ang kanilang anak. Ang mag-asawang ito ay hindi nagpapansinan, subalit buong-buo ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak. Sa tuwi-tuwi na ay dadalaw ang mga magulang na ito sa kanilang mga libreng oras sa puntod ng kanilang anak dahil sa pananabik at pagnanais na maipahayag na patuloy ang kanilang pagmamahal. Sa hindi po inaasahang pagkakataon ay nagkatagpo sila. Kahit na hindi sila nagkakatinginan, ang kanilang pansin ay nandoon daw sa puntod ng kanilang anak. At malayo po sa kanilang inaakala na natagpuan na lang nila ang kanilang sarili na magkahawak kamay. At dahilan po doon sa namatay nilang anak, sila'y nagkabalikan. So may mga kamatayan po na humahantong sa pagkakasundo. At yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi po naman lahat ng kamatayan ay nahatid sa pagkakasundo. Meron pong kamatayan na naghahatid po ng pagkakaaway-away. Halimbawa, yung pong mayaman, no? Nagmamay-ari ng maraming mga ipamamana. Di po ba't kapag may namatay na mayaman at maraming ipamamana, yung mga magkakamag-anak, mga magkakapatid mismo, nag-aaway-away dahil po sa pagkamatay. At yun po hindi nais ng Diyos. Ano po? Kaya nga itong pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po tayo para pag-away-awayin. Ang kamatayan po ng ating Panginoong Hesus ay hindi po dapat pagdebatihan, hindi po dapat pag-awayan. Dahil ang layunin po ng Diyos sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus ay ipagkasundo tayo sa kanyang sarili. Hindi para maging point of contentions, point of debate, and point of our separation from one another. So, the objective of God, accomplished by the Lord Jesus Christ, is to bring us to Himself, to reconcile us together. At alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan po rito na ipinapahayag po sa atin ang misteryo ng reconciliation, sa pamamagitan po ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, ay hindi lamang binayaran ang ating mga kasalanan para tayo'y patawarin. No po? It's not just to pay the price for the forgiveness of our sins. Pinatawad tayo, nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, pinatawad, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga sa ating mga dapat na kaparusahan. Tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesus. Subalit, hindi lamang po yun ang inihatid ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. It's not just the forgiveness of our sins. Ang sabi rito, to present us holy and without blemish and free from accusation. So, hindi lamang pagtubos mula sa kaparusahan, kung hindi tayo po ay maging banal sa harapan ng Diyos. At ano po ba yung ibig sabihin ng banal? Ang ibig pong sabihin nito ay yung tayo ay ibinukod para sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng holy. To be separated for something. Halimbawa, meron po akong
mga prutas, no? Mga saging, piling ng saging. Ang ginawa ko po doon sa mga piling ng saging, nagbukod ako. Ibig sabihin, gagamitin ko yun for something. Yung the rest ng saging, okay lang. Kahit yan ay kainin ng sino man, walang problema. Pero yung ibinukod ko, hindi po dapat galawin kasi may paggagamitan ako. Yung ibinukod ko pong yun, ang tawag doon ay banal kasi ibinukod. That's what the word holy is all about. Gayon po ang pakay ng ating Panginoong Hesus. Ibinukod tayo para saan? Para sa kanyang layunin. Para sa kanyang kalwalatian. Para sa kanyang kaharian. Yun ang ibig sabihin ng we have been made holy by the Lord Jesus Christ. So, hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kung hindi tayo po ay ibinukod ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang kalwalatian. At hindi lamang yun. Ang sabi po ng Biblia, tayo po inihandog ng Diyos na walang dungis. Inihandog ng ating Panginoong Hesus without blemish. Ibig sabihin, walang mancha. At tayo ay hindi maaakusa. Alam naman po natin sa Biblia, si Satanas ang accuser of the brethren. Lagi niyang sinasabi na tayo makasalanan. Nagpo-point fingers ang diablo sa atin at tayo ay ang diablo ay nagme-mention ng lahat ng mga masama nating ginawa. Ngunit ang sabi po ng banal na kasulatan, dahil sa pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang niya binayaran ang para sa kaparusahan ng ating kasalanan, kung hindi tayo ay hindi na mahatulan. We can no longer be accused of anything because as far as God is concerned, we are blameless. Wala tayong kapintasan. Wala tayong bahid ng mantsa sa harapan ng Diyos. As far as the blood of Jesus Christ is concerned. So that's the mystery of reconciliation. Doon tayo tinitingnan ng Diyos. So pangatlo, ito po'y tinatanggap lang natin. No? That we have to accept what God is offering bilang bahagi ng reconciliation. Wala po tayong ginawa sa bagay na ito. Tinanggap lamang po natin itong inihahatid ng Diyos. So makita nyo po itong mystery of reconciliation na binanggit ni Apostol Pablo, ito ay tumutukoy sa dati nating buhay. It has to do with our past life. It has reference. In other words, meron po itong pagtukoy sa nakalipas nating buhay. We were once alienated from God. That's our past life. It has reference to that. Sabi ni Apostol Pablo, you were once alienated. That's your past life. And the Lord Jesus Christ reconciled you to God. So this ministry of reconciliation has everything to do with the process of sanctification. So insofar as our past life, God has justified us when we trusted the Lord Jesus Christ. In His death, we have been reconciled. Ngayon naman po, we are being sanctified by God. Throughout the process of this mystery of reconciliation, we are being sanctified. Binabanal tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At pangatlo, it points to the future glorification. Christ in you, the hope of glory. Ang sabi po sa verse 28, that we may be presented before God, fully matured in the Lord Jesus Christ. Yun po yung layunin. So meron pong justification, the past, meron pong sanctification, the present, at meron pong glorification, the future. That's the mystery of reconciliation. Sa pamamagitan po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po itukuhin po natin mga kapatid yung ministry of reconciliation. So having gone through the mystery of reconciliation,
Let's proceed with the ministry of reconciliation. Pag-usapan po natin ang ministeryo ng pagkakasundo. Ito'y tinanggap ni Apostol Pablo na ministeryo. Paul has received this ministry of reconciliation. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20, that we have received this ministry of reconciliation. Tinanggap namin ang ministeryong ito na ipagkasundo ang tao sa harapan ng Diyos dahil ito yung kanyang ginanap. Kaya ang ibinabalita namin ay itong ministeryo ng pakikipagkasundo. Inilapit na kayo ng Diyos. Wala nang malapit o malayo ngayon sa Kanya. Wala nang mga Hudyo na malapit sa Diyos at mga Hintil na malayo sa Diyos. Lahat ay inilapit na ng Diyos kay Kristo. Kaya nga, sa mystery of reconciliation, there is no more male nor female, free and slave, Jews and Gentiles, and anything in between. Wala na po. Pinapaging isa na ng Diyos kay Kristo. Wala nang lalaki o babae or anything in between. Wala nang Malaya o alipin or anything in between. Wala nang Hudyo o Griego or anything in between. By faith in the Lord Jesus Christ, there is just one body because there is just one head, the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ito yung tinanggap namin na misteryo, and also we have received this ministry of reconciliation. Now, insofar as the ministry of reconciliation, sabi ni Apostol Pablo, it is worth suffering. Ito po ay karapat-dapat kung tayo man ay magkakaroon ng pagdurusa dahil sa ministeryong ito. It is worth it, mga kapatid. Binanggit ni Apostol Pablo yung suffering sa verse 24. Sabi niya, "Now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions for the sake of His body, which is the church." So sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ako'y nagagalak sa aking paghihirap, sa aking pagdurusa. I rejoice in my suffering. Now, sa katotohanan, mga kapatid, wala pong suffering na nakatutuwa. Lahat po ng suffering ay burdensome. No po? Lahat po ng suffering ay, normally speaking, we tend to do away with. Hanggat maaari ay ayaw natin ng suffering. Ngunit para kay Apostol Pablo, ang magdusa para kay Kristo ay isang kagalakan. Binanggit ni Apostol Pablo ang lahat ng kanyang naging paghihirap, lahat ng kanyang pagpapagal, lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang pagsiservisyo. Bahaging yan ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 11 verses 16 to 33. So binanggit ni Apostol Pablo diyan sa 2 Corinthians chapter 11, magmula po verse 16 hanggang verse 33, inilahad ni Apostol Pablo ang kanyang suffering, ang kanyang service, ang kanyang sacrifice, at ang kanyang sharing. Lahat ng mga bagay na pinagdaanan ni Apostol Pablo. So maaaring may higit pa na pinagdaanan si Apostol Pablo. Yun lamang ang kanyang mga naisulat at naitala when he wrote to the Corinthian believers. So maaaring during the course of process ay may mga pinagdaanan pa si Apostol Pablo. So yung pong suffering na pinagdaanan ni Apostol Pablo, it is worth the ministry of reconciliation. Alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, may mga inconveniences po tayo na para sa iba ay suffering na. Na po, halimbawa, nung panahon na wala pang pandemya, may mga
tao na dadalo sa gawain ng Panginoon sa mga church services. At kapag yung lugar ng pinagtitipunan ay walang aircon, maliit, at nagsiksikan, syempre mainit nga naman, no? Lalo tigit pagka summertime. At tayo pinagpawisan. Ang tawag po doon, mga kapatid, ay inconvenience lang. Pero, ang tingin ng iba dyan, suffering na. Nagdurusa na sila. Bakit hindi dadalo? Ang init sa church walang aircon. As if yung pastor na nangangaral, naka-aircon. Hindi pinagpapawisan. Mga kapatid, yung pastor na nangangaral, pinagpapawisan din kung anong init na nararamdaman habang ikay nakaupo at nai-inconvenience, yung pong pastor na nangangaral, naiinitan din. Pinagpapawisan din. Kung anong init na nararamdaman natin habang tayo nakaupo, ganun din po yung pastor na nangangaral. Hindi naman exclusive yung place ng pastor na naka-aircon siya habang siya'y nagpipreach. So kung tayo po'y pinagpapawisan habang nakaupo, yung pastor din. May nakatutok naman na electric fan. Ganun din po yun. Lahat po ng init na inyong tinatanggap, bumubuga doon sa pastor dahil siya'y naka-electric fan. Dahil yung higop ng init na nandoon sa loob, sa kanya nabubuga. Yun po yung ibig sabihin. Bagamat nahanginan siya. Bakit hindi dumalo? Mahirap mag-park. Para sa iba, yung nahirapan mag-park, suffering na. Yung matraffic, suffering na. Ang tawag lang po doon, mga kapatid, inconvenience. Hindi po suffering. Suffering. Alam nyo po, mga kapatid, yung pong inconvenience natin, ayaw na dumalo sa church kasi traffic. Ayaw na dumalo sa church kasi walang mapagpaparkan. Nung nag-ministry po kami sa mga mangyan sa Mindoro, mga kapatid, ang layo po ng nilalakad ng mga mangyan para makarating doon sa pagdarausan ng Bible study. Maglalakad po sila ng 4 na oras para makapunta lang sa lugar ng Bible study. Suffering ba yun sa kanila? Hindi po. Yun po'y kagalakan sa kanila. 4 na oras na maglalakad. Kaya nga po sabi sa akin ni Pastor Hermie, Pastor, pag nag-preach ka kung ikay nagpi-preach ng 30 minutes, 1 hour at naiinip na mga miyembro sa church nyo, dito, Pastor, ihanda mo ang sarili mo mag-preach 3 hanggang 4 na oras. Bakit? 4 na oras ang ginugol na mga mangyan mula sa mga lugar na pinanggalingan nila para maglakad papunta rito. Kaya, kung mangangaral ka sa kanila ng 30 minutes, parang ninakawan mo sila. Dapat suklian mo yun sa kanila. So yun ba ay suffering na para sa akin? Posible. Yung mangaral ka ng mahigit sa 1 oras, it could possibly, para sa isang pastor ay suffering na yon. So mga kapatid, yung pong suffering natin para kay Kristo. No? Dito po sa Pilipinas, panay inconveniences lang tayo Konti lang po yung suffering natin dito sa Pilipinas. Bilang mga Kristiyano. No po? Marami po sa atin inconveniences. Sa ibang bansa na kung saan ipinagbabawal ang pananampalatayang Kristiyano tulad po sa China, sa North Korea, sa mga Muslim countries, yun po yung suffering na kanilang pinagdaraanan. Dahil sila po ay kinukulong, pinaparusahan, hindi pinagkakalooban ng tulong ng pamahalaan. Kung anong meron sila, sinisira pa. Kung anong kakainin nila, nanakawin pa. Sila po'y ginagawa ng masama. Yun po ang suffering. Tayo po dito, inconvenience lang. Kaya kapag tayo po'y nainitan sa church, kapag tayo po'y na-traffic, kapag tayo po ay nahihirapan mag-park, ang tawag po doon, inconvenience. Huwag po nating ituring yun na suffering.
May mga sufferings naman po talaga tayo. Halimbawa, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, nalaman na tayo Kristiyano sa trabaho, pinag-initan tayo, ginagampanan naman natin ang ating tungkulin. Pagdating sa performance, maayos naman ang ating performance, nagagawa natin ang maayos ang ating trabaho. Hindi tayo nanluloko sa trabaho, matapat tayo sa ating tungkulin, pero tayo pa rin ang tinanggal. Isa pa rin tayo sa mga naunang tinanggal. At ang dahilan, dahil tayo ay Christian. Ang kanilang paniniwala, ay Christian ka naman kapag tinanggal ka namin, di ba naniniwala ka na magpo-provide ang Diyos para sa'yo? O di tanggalin ka namin sa trabaho. Tingnan namin kung talagang yung Diyos na pinaniniwalaan mo, magbibigay sa'yo ng trabaho. Yun, suffering po yun mga kapatid. Yung tayo po ay nakaranas, na tayo po ay dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, nagkaroon tayo ng sakit at karamdaman. May mga pastors na namatay dahil po sa COVID. Because they continually visit the sick. They continually go to the hospital to pray for the sick. They continually minister to the people sa kanilang mga maigpit na pangangailangan. At sila ay nag-contract ng COVID at sila po ay napinsala. Ang tawag po doon ay suffering. So may mga sufferings talaga na nangyayari. May mga pastor na talagang nagkakaroon ng suffering dahil sa kanilang paglilingkod kay Kristo. Na kung tutusin, kung gagamitin nila yung kanilang kakayanan para magkatrabaho, kikita sila ng pera. Pero mas minarapat nila ang maging tapat sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At dahil doon, minsan kinakapos sila sa kanilang mga pangangailangan. Minsan wala silang nakakain. Ang tawag po doon, suffering. Kaya po mga kapatid, sa mga sandaling ito, yung salitang suffering, insofar as the ministry of reconciliation is concerned, hindi po popular ito. Sa katotohanan, ang karaniwang gusto po ng nakararami, ang karaniwang nilalike ng nakararami, ay yung po mga pastor na successful. Yung mga pastor na may malalaking bahay, yung mga pastor na todo bihis, yung mga pastor na naka-aircon, mga pastor na malalaki ang church, mga pastor na mayayaman. Now, hindi po natin minamasama mga bagay na yan. Blessings po ng Diyos yan sa kanila eh. Against ba tayo sa prosperity ng mga naglilingkod sa Panginoon? Hindi po. Ang against po tayo kapag ayaw na nila na mag-suffer para kay Christ. Dahil ang ibig nung sabihin, para sa kanila, the kingdom of the Lord Jesus Christ is not worth suffering anymore. Mali po yun. Dahil kung dumating po ang paghamon sa kanila, kung sakasakaling maaalis ang mga malalaking auditoriums nila, kung sakasakaling mauubos ang kanilang mga kayamanan, kung sakasakaling mawawala sa kanila ang kanilang mga gagarang sasakyan, ang tanong, maglilingkod pa rin ba sila kay Kristo? Kapag dumating ang mga inconveniences na yan, at kinakailangan magsakripisyo na sila. Testing. So yun po ang tanong. Will they consider the ministry of reconciliation as worth suffering? Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, I have known to abound and to be abased. Naranasan ko ang sobrang mabusog at ang magtiis ng gutom. Magagawa kong lahat alang-alang kay Kristo. Yan po dapat ang maging motto ng isang Kristiyano na naniniwala sa ministry of reconciliation. That the ministry of reconciliation is worth suffering. Na kahit na tayo ay pahihirapan, kahit na tayo ay mawawalan at aalisan ng mga bagay-bagay na mga conveniences natin sa buhay, at tayo patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ang tawag po dyan, ministry of reconciliation worth suffering. Alang-alang kay Kristo.
Now, nais ko po bago tayo dumako sa pangalawang aspeto ng Ministry of Reconciliation, itong binanggit ni Apostol Pablo na I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions. Sa verse 24. Ito po ay isang naging palaisipan sa maraming Bible students, maraming mga Bible scholars. Samot-saring mga teorya ang ibinuo dahil sa unang tingin ay ito po ay tila baga nagpapahayag na ang mga pagdurusang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi sapat. Ano po? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction. Pinupunan ko kung ano man ang mga kakulangan pa sa mga paghihirap ni Kristo. Ba, teka muna, parang lumalabas dito na yung mga ginawang paghihirap, yung mga pinagdaan ng paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo ay kulang pa. Yun ba ang ipinararating ni Apostol Pablo? Iba't iba po ang mga pananaw tungkol dito. Ngunit, sa mga marami pong pinagkakasunduan naman, ay isang bagay ang mga pagkakasundo-sundo ng maraming mga Bible students at Bible scholars. Ang tinutukoy po dito ay ang hindi kakulangan ng mga paghihirap na ginawa ni Kristo sa krus para sa ating kaligtasan. Hindi po yon, no? It's not the sufferings and the afflictions of Christ that has redemptive value. Yung pong mga paghihirap na ginawa niya sa krus na may kinalaman para sa ating pagtubos, kompleto po yon. Tapos na yon. Ang tinutukoy po dito ay yung mga paghihirap na tinatanggap pa rin ni Kristo sa kanyang katawan. Ang tanong, inuusig pa rin ba, nagsasakripisyo pa rin ba, nasasaktan pa rin ba ang ating Panginoong Yesus? Does Christ still suffer today? The obvious answer is yes. Through His body. Yung pong katawan ng ating Panginoong Yesus, tayo bilang mga mananampalataya, kapag tayo po'y inuusig, kapag tayo po'y inaalipusta, kapag tayo po ay ginagawan ng masama, nasasaktan pa rin po ang ating Panginoong Yesus. Katulad ng sinabi ng Panginoong Yesus kay Apostol Pablo, Paul, why are you harming me? Why are you persecuting me? Why are you hurting me? Ang tanong, si Kristo ba ang sinasaktan ni Apostol Pablo? Pero bakit sinabi ng Panginoong Yesus, why are you hurting me? Not the believers, but me. So sinasabi ng ating Panginoong Yesus, ang mga mananampalataya ay ang kanyang katawan, at ang kanyang katawan ay siya. Kaya kapag tayo po ay tumatanggap ng mga persecution, the Lord Jesus Christ still suffering. Bilang katawan ni Kristo. At kung ano pang mga kakulangan para mapuno at matapos ang lahat ng yan, darating ang panahon na magwawakas ang paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Inulit ko po, ito pong paghihirap na ito ay walang kinalaman at walang kaugnayan doon sa redemptive suffering of Christ. Kompleto na po yon. Yung paghihirap para sa pagtubos ng ating Panginoong Yesus mula sa kaparusahan ng kasalanan, kompleto na po yon. 100%. Stop na yon. Wala nang paghihirap na daraanin pa ang sino man na makapagdaragdag doon sa pagtutubos na ginawa ng ating Panginoong Yesus. So, yun po ang pinagkakaisahan. Right? So, malinaw po yan, ha? Na itong sinabi ni Apostol Pablo, I still feel in my body or feel up in my flesh what is still lacking Church. in the afflictions of Christ for the sake of His body, which is the church. So, walang redemptive value
yung mga paghihirap na pinagdaraanan ni Apostol Pablo. Kung ano pa man yan. Alright? So, pangalawa, puntaan po natin yung service. Ministry of Reconciliation is worth our service, mga kapatid. Sabi po ni Apostol Pablo, sa verse 25, I have become its servant by the commission God gave me to present to you the Word of God in its fullness. Specifically, tulad po ni Apostol Pablo, ang mga naunang apostol ay tumanggap ng special calling sa Diyos bilang mga apostol. At ang special na calling pong yan ay to reveal God's full truth. To reveal the Word of God in its fullness. Ibig sabihin, sila yung mga tumanggap ng misteryo ng reconciliation. Tumanggap ng misteryo ng redemption. Tumanggap ng misteryo ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibinigay yan sa mga apostol. Yun ang kanilang pangunahin. To lay a foundation which is faith in Christ. That's the foundation of our faith. Yun po ang itinukoy, yun ang inilagay ng mga apostol sa kanilang mga paglilingkod. But generally, mga kapatid, lahat naman po tayo tumanggap din ng atin pong ministry mula po sa Panginoon. We all are servants of God. Kung papaano, specifically, and in their own special way, apostles ay servants of God. Generally, tayo po mga believers ay servants of God as well. Hindi man tayo sa kahanayan ng mga apostol, but we are all servants of God. In other words, we can do something for God's kingdom. Tayo pong lahat ay lingkod ng Diyos. Tayo pong lahat ay tagapagsilbi ng Diyos sa kanyang kaharian. We all have received a gift or gifts na magagamit natin sa paglilingkod natin sa Diyos para sa kalwalatian ni Kristo. Ang mga apostol, ang natatangi po nilang kaloob ay ang pangangaral. Kaya nga po sa banal na kasulatan, noong dumarami ang mga mananampalataya, sabi ng mga apostol, hindi marapat na iwanan namin ang ministeryo ng panalangin at pamamahayag ng salita ng Diyos dahil lamang sa pangangasiwa ng pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan. So it is not right for us to leave the ministry of prayer and the word in order to administer the distribution of food. Kaya sabi ng mga apostol, mamili kayo ng mga tao na inaakala niyong makapaglilingkod sa inyo in the food distribution, in taking care of your day-to-day needs, while we give ourselves fully to the ministry of the word and prayer. Kaya para kay Apostol Pablo, the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ as God's servant ay isa po sa mga pangunahin, top of priority. Nanupat sabi ni Apostol Pablo, woe unto me if I preach not the gospel of the Lord Jesus Christ. Utang ko sa mga Griego ang mangaral ng mabuting balita kay Kristo. Dahil inari niya ang kanyang sarili na tagapaglingkod ng Diyos. Gayunpaman mga kapatid, kahit hindi po tayo apostol, inulit ko, lahat po tayo mga nanalig kay Kristo ay tumanggap ng kaloob mula po sa Diyos. Wala pong pinili ang Panginoon na walang silbi. No one becomes a Christian to be useless. Ulitin ko po. Walang Kristiyano na walang silbi. Lahat po ng Kristiyano may silbi sa kaharian ng Panginoon. Naalala ko po yung kwento ni Pastor Kent Hughes. Sabi niya, meron daw pong isang babaeng matanda, 70 years old, na
African na nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng missionary. Nung makakilala siya sa Panginoon, narinig niya ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. She was 70 years old, bulag siya, at illiterate. Hindi siya marunong magsulat, hindi rin siya nakakagamit ng braille. So, yun ang kanyang kalagayan. But she accepted the Lord Jesus Christ. At ang kanyang excitement is to serve the Lord Jesus Christ. So, ang ginawa daw po ng bulag na babaeng ito, matanda, in her 70, pinuntahan niya yung kanyang missionary. At nanghingi siya ng Bible. At ang ibinigay sa kanya, dahil French-speaking naman po itong area na to ng Africa, binigyan siya ng missionary ng Bible. At ang request niya sa missionary, i-highlight yung John chapter 3 verse 16. Lagyan ng highlight yung bahaging yon ng Bible na John chapter 3 verse 16. So ginawa naman po ng missionary yung kahilingan ng matandang babaeng ito. At alam niyo po, itong matandang babaeng ito, everyday pumupunta po siya malapit sa school na kung saan ay nandoon yung mga elementary students at tumatawag siya ng mga bata. Everyday. At tatawagin niya yung mga bata kapag labas sa school at sasabihin niya, marunong ka ba magbasa? At kapag sinagot sa kanya, opo. Ang gagawin niya, ibibigay niya yung French Bible at pababasa niya yung John chapter 3 verse 16. Kapag binasa ng bata, tatanungin ng matanda, alam mo ba kung tungkol saan niyang binasa mo? At isi-share niya na yung gospel. Bunga po noon ay marami pong mga kabataan, maraming mag-aaral ang nakakilala sa Panginoon. Inulit ko po, anuman ang atin pong kalagayan ng buhay, wala pong mananampalataya, walang tinawag ni Kristo sa kanyang katawan, walang Kristiyano na walang silbi. Lahat po'y may magagawa. Because the ministry of reconciliation is worth our service. Kailangan po nito. At ito'y karapat-dapat ng ating serbisyo. Kaya mga kapatid, yung ating serbisyo para sa gawain ng Panginoon, napakahalagang bagay. Mga ginagawa niyo po ba para sa gawain ng Panginoon? Yan po ay sinasabi niyong, yes, it is worth my service. Ang sabi ng ating Panginoon, God created us for good works, to reveal His glory, that we may show forth His goodness and His loving kindness, show forth His wonderful and glorious light. So kahit ano pong kalagayan natin sa buhay mga kapatid, always remember God has given you a gift or gifts, and the ministry of reconciliation is worth our service. Pangatlo po ay yung pong sharing. The ministry of reconciliation is worth sharing. Sa verse 28, sabi rito ni Apostol Pablo, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. The ministry of reconciliation is worth sharing. Karapat-dapat na ibahagi ito. Ngayon po sa panahon ng social media, people share a lot of things. They share funny stories. They share something that is perhaps important or emotional for them, meaningful for them. Mga kapatid, one of the things that is worth sharing is the ministry of reconciliation. The gospel of Jesus Christ. The saving grace of the Lord Jesus Christ. The verses of the Scripture is worth sharing. Yung mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw, that is worth sharing. Yung ating mga opinion tungkol sa mga bagay-bagay, opinion natin tungkol sa politika, opinion natin tungkol sa pamahalaan, opinion natin tungkol sa mga
issues ng lipunan, opinion natin tungkol sa napakaraming bagay, ay mahalaga yan para sa atin at napapahayag natin. Mga kapatid, isangkot po natin sa isa sa mga napakahalaga and worth sharing as well. It's not just our opinions about social issues, about political issues, about personality issues, or personal kung sino man, kung hindi also worth sharing is the gospel of Jesus Christ. Huwag nating kaligtaan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, we proclaim that. Sabi po ng isang mangangaral, no doubt, other preachers can preach better than I do. But no one can preach a better gospel. Marahil meron pong mangangaral na masigit ang kakayanan na mangaral kaysa sa akin. And that preacher can preach better than I do. But that preacher cannot preach a better gospel if it is the ministry of reconciliation. Wala na pong higit na mabuting balita. Ang mabuting balita ay mabuting balita. There is no better gospel than the gospel itself. Amen? So mga kapatid, napakahalagang bagay na ang atin pong ultimate goal is, sabi po ng banal na kasulatan ni Apostol Pablo, we proclaim one message, we proclaim Christ and Him crucified, we proclaim the ministry of reconciliation to everyone. That's the wisdom of God. That's the mystery of God. And we admonish and teach everyone to present everyone fully matured before God. Yun daw pong salitang admonish ay may kinalaman sa pagbibigay ng warning. Ibig sabihin, mga bagay-bagay na hindi dapat gawin. At yung pong teaching ay pagbibigay ng instruction, mga bagay-bagay na papaano gagawin. So, balanse, no, mga kapatid? Mga bagay-bagay, sabihin ang hindi mga dapat, at sabihin din ang mga dapat at papaano ito gagawin. Ang sinasabi ni Apostol Pablo. So, ito'y tungkulin ng mga mangangaral. Ito'y tungkulin ng mga naglilingkod sa Panginoon ng mga pastor. That they need to admonish, babalahan, sabihin ang hindi mga dapat, at magturo, sabihin ang mga dapat at papaano ito gagawin. Upang sa gayon, ang mga anak ng Diyos ay maihandog at maiharap ng matured, fully matured as believers in the Lord Jesus Christ. So the ministry of reconciliation is worth suffering, it is worth our service, and it is worth sharing, and lastly, it is worth our sacrifice. That's the ministry of reconciliation. It is worth our sacrifice. So verse 29, to this end, sabi ni Apostol Pablo, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Ang mga bagay na ito na aking ginagawa, ang aking mga isinasakripisyo para kay Kristo, ay ayon sa lakas na Kanyang ibinibigay sa akin. The sacrifice that we make is in accordance with the provision that Christ gives, that Christ provides, with the strength that God provides. Hindi naman po natin maisasakripisyo sa Diyos ang bagay na hindi niya ibinibigay, isinusupply sa atin. We can only sacrifice what God, what Christ is enabling us and giving us. Ano man pong bagay ang ating isinasakripisyo ay bagay na ibinigay lamang sa atin ng ating Panginoon. We cannot do more than that. Kaya po tayo laging manangan sa lakas ng ating Panginoong Yesus. It is worth our sacrifice. Ang salita pong sacrifice, mga kapatid, ang ibig pong sabihin niyan ay agony.
At yan pong salitang yan ay pinagdugsong na pagsusumikap at pagtitiis. Yan po'y ginagamit na salita para po sa isang atleta. Kung papaano niya sinasanay ang kanyang sarili. Giving everything that an athlete has. In other words, pushing himself to the limit. Hindi naman ibig sabihin na kapag katapos ng kanyang pag-iensayo, kapag katapos ng kanyang ginawa, ay bukas hindi na siya makakagulapay, bukas hindi na siya makagagawa. Ibig sabihin kung ano yung kanyang buong makakaya na gagawin niya. Not to the extent of harming himself. No, but stretching oneself, pulling o pushing oneself to the limit, yun po yung atleta. That's the agony that an athlete has to go through in order to be counted doon po sa palaro. In order to be in the game and to win the game. Ibig sabihin, yung kanyang sakripisyo dito, yun ang kanyang gagawin na sakripisyo para lang mapasali sa laro at para makapanalo sa laro. At yun yung sacrifice na sinasabi ni Apostol Pablo. I strenuously contend with all the energy that Christ so powerfully works in me. So yan ay ginagamit sa mga atleta, yan din po ay ginagamit sa mga magsasaka, sa mga farmers. Ibig sabihin yung mga pagtsatsaga ng mga farmers na magpagtitil ng kanila pong mga lupa, pagbubungkal ng kanilang lupa sa kalagitnaan ng matinding init. Isinasakripisyo nila ang kanilang mga sarili in tilling the land in order for them to have a harvest. Sacrifice like that of an athlete pushing oneself to the limit, sacrifice like that of a farmer exerting every ounce of strength in tilling the land. At gayon din po yan ay ginagamit na sakripisyo sa isang soldier. Kumbaga, call of duty, na kapag ikaw ay ini-assign, kalimutan mo yung iyong convenience. You have to sacrifice everything in attending to your duty as a soldier. So ito'y bagay na binanggit ni Apostol Pablo kay Timoteo. No? The discipline of an athlete, the dedication of a farmer, at yung pong determination, the determination rather of a farmer and the dedication of a soldier. So yung disiplina ng isang atleta, yung determinasyon ng isang farmer o magsasaka, at yung dedication ng isang soldier, sabi ni Apostol Pablo, that's what we need in the service of the ministry of reconciliation. So mga kapatid, napakagandang pagbulay-bulayan po natin ang mystery of reconciliation that Christ has accomplished and the ministry that God has given us, the ministry of reconciliation. So in this regard, nais ko po mga kapatid na anyayahan kayo sa dalawang bagay. Una, I encourage you to thank God for the mystery of reconciliation. Pagpasalamat niyo sa Panginoon na tayo ay Kanyang inilapit sa Kanyang sarili. That through the death of our Lord Jesus Christ, God has reconciled us to Himself. So thank God. Make it a habit to thank God for the mystery of reconciliation. At pangalawa, let's share with others God's reconciliation in Christ. Let's participate in the ministry of reconciliation. So thank God for the mystery of reconciliation and let's participate in the ministry of reconciliation. So sa bagay pong yan mga kapatid, habang inihanda natin ating mga sarili para sa panalangin,
habang pinagbubulay-bulayin po natin ating mga napakinggan, awitan po natin ang Panginoon ng ating pagsambang awit. Praise God.